dun sa naging paliwanag din ni Kong Asidre dun sa PhilHealth issue. Kahapon kasi humarap din po sa pagdinig ng Kamara yung mga opisyal ng PhilHealth and maraming ang na-discuss mula dun sa commitment na nakuha natin na ibababa nila yung contribution rates to yung hospital coverage i-expand din nila. Kayo po ba, kontento po kayo dun sa mga naging pahayag, paliwanag ng PhilHealth kahapon? At moving forward, gaano makakatulong itong mga natalakay kahapon sa ating mga kababayan? Well, ako una for me, naliwanagan ako na the problem did not happen overnight. Yun ang pinaka-importante. Siguro sa pangunawa natin sa problema sa PhilHealth, nakita natin na hindi ho nagsimula ang problema na to sa nakaraang taon lang, kundi nandun na po yung problema to dahil napabayaan ho ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon. Katulad doon ng sinabi ni President Ledesma kahapon, 12 taon po na hindi ni-review ang ating case rates ng PhilHealth. So ibig sabihin, since 2012, kung ano yung binabayaran ng PhilHealth sa bawat pagkakasakit, sa bawat package, yun pa rin ang binabayaran for the next 12 years until this year, until February of this year. So makikita natin, kasi tinanong ko kahapon, ilang taon ba dapat, how often do we review? Dapat nire-review po every 3 years. Pero sa buong 6 na taon, lalong-lalo na ng Duterte administration, kasi po yung panahon na yun, nagkaroon ho tayo ng public health emergency, in fact, a global health emergency. Sana ho naging masigasig yung unang administrasyon sa pag-update ng ating PhilHealth packages. Pangalawa ho, nakita ho natin ang kawalan ng maayos at matatag na pamunuan sa PhilHealth nitong nakaraang mga taon, lalong-lalo na noong panahon ng nakaraang administrasyon. 6 na taon po na nakaupo si Duterte, 6 din ang kanyang naging pangulo ng PhilHealth. Katulad nung in-explain ni President Ledesma kahapon, napakahirap na magkakaroon ka ng isang presidente ng PhilHealth every year. So nakita natin at alam naman natin kanino nang gagaling ang leadership ang leadership direction sa mga ahensya ng national government ay yan po yung nanggagaling sa Pangulo nung nakaupo nun. At pangatlo po, may nakita ho akong nag-increase sa PhilHealth nung panahon nung Duterte administration. Nakita ko po tumaas ang sweldo ng mga executive officers ng PhilHealth. Nung panahon ng pandemya, imagine nyo po, yung benefits natin hindi lumaki, pero ang sweldo ng mga taga-PhilHealth na executive officers nag-triple po. Ako ang point ko lang po dito is, una, sana matuto tayo sa mga mali at pabayaan ng mga nakaraang administrasyon at binabantayan po natin si President Ledesma na alam naman ho natin ang direksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pakikipagtulungan ng ating Speaker na ayusin ang PhilHealth. Nagpauna na po sila. Meron silang 30% adjustment ng case rates pero sinasabi ko kahapon, Sir, inflation adjustment pa lang ho yan. Kasi kung 12 years po tayong hindi nagtaas ng case rates, ibig sabihin, kung ang cost ng inflation every year is 3%, 36% na po ng case rates ang hindi po, ng inflation rate, 36%, halos nabawi lang natin yung inflation adjustment nung ating, yung dinagdag natin na expansion. So we're looking forward to his commitment to, despite na walang subsidy, magkaroon ho ng case rate adjustment ulit, 50% next year. Malaking bagay po itong building ng efficiency sa PhilHealth. Kasi po, kung makikita nyo sa PhilHealth, hindi naman naging problema ang kawalan ng pondo. Hindi naging problema ang kawalan ng pera. Ang problema, nagkaroon ng dissatisfaction at frustration ng mga tao kasi hindi po nagre-reflect sa benepisyo nila yung perang binabayaran nila as premium. At nung nakita nila kung gaano karami ang pera pa na hinahawakan ng PhilHealth, nagtatanong ang taong bayan, nagtatanong ang Kongreso, anong gagawin nyo sa pera nyo? Tas ganito lang kaliit ang nakatanggap naming benepisyo. Ganito kalaki naman
ang binabayaran naming premium. Kaya magandang balikan. And this is the thing I want to stress. It's important to ensure accountability. Kasi lalong-lalo na nung panahon ng pandemya na pinabayaan ng PhilHealth, ito mangyari, kailangan may managot. Kasi po, marami pong kababayan natin ang nagkasakit, hindi nakakuha ng benepisyo nila. At merong iilan, I'm sure with every inefficiency, meron pong nagbe-benefit. At kung sino man ang nag-benefit nun, kailangan managot po. May I just add, without wanting to minimize yung responsibility ng mga current officials ng PhilHealth, in fairness naman sa kanila, it's really hard na palakarin ng maayos ang isang bagay na minana mo na rin. It's been more than 10 years. And yung poor utilization rate somehow may be attributed to that. But nevertheless, at this point, I think we have to look forward and pose this challenge dun sa ating PhilHealth officials na maybe this time you can spell a difference, bearing in mind that lahat ng tao ay nakatutok na, and bearing in mind yung mga limitations, mga pagkakamali ng nakaraan, I'm sure they're going to do a better job this time. And as I said, it's also a matter of managing people's expectations. When we passed the Universal Healthcare Act in the 17th Congress, ang expectation ng tao 100% na ang coverage. Pero the truth of the matter is that hindi naman kaya ng ating pamahalaan tustusan yung 100% na yun. But we're working towards there, and I think we're taking baby steps in the right direction.